Muli nating alalahanin ang mga elemento ng tula na mahalagang tandaan ng makalikha at makapagsuri ng isang haiku. Elemento ng tula. Isa, anyo. Ito'y tumutukoy sa kabuuang forma o estruktura ng tula. Ibig sabihin, kung ito ba ay haiku, tangka, tanaga, soneto, o malayang taludturan. Halimbawa, haiku mula sa Japan, 3 taludtod, pantig 5, 7, 5. Tangka naman, mula rin sa Japan, 5 taludtod, pantig 5, 7, 5, 7, 7. Tanaga, ito naman ang bersyon ng Pilipinas. 4 na taludtod, pantig 7, 7, 7, 7. Dalawa, sukat. Ito naman ay bilang ng pantig sa bawat taludtod ng tula. Layunin, nagbibigay ritmo o indayog sa pagbabasa. Halimbawa, ako'y Pilipino, 5 pantig. Sa puso, sa dibdib ko, 7 pantig. 3. Tugma. Pagkakapareho o pag-uulit ng tunog sa dulo ng mga taludtod. Layunin, ginagawang nitong magandang pakinggan at madaling tandaan. Halimbawa, bituin sa langit, kay tamis ng ningning. Sa puso ng gabi, pag-ibig ay gising. Parehong tunog, ing. 4. Tono. Ito'y tumutukoy sa damdamin o himig na ipinapahayag ng tula. Layunin, ipinapakita kung masaya, malungkot, mapangarapin o mapanlait ang tula. Halimbawa, masigla, kay gandang umaga, simuin ng hangin. Malungkot, lumuha ang langit sa pagpana mo. 5. Talinhaga. Mga malalalim o matalinhagang salita na may nakatagong kahulugan. Layunin, ginagawang nitong masining at makahulugan ang tula. Halimbawa, ang puso'y apoy, pagmamahal o damdamin, korona ng buhay, karangalan o dangal. 6. Pahiwatig. Ang hindi tuwirang pagpapahayag ng ideya o damdamin, binabasa sa kilos o di sinasabing pahiwatig. Layunin, upang maging malalim at masining ang mensahe nang hindi sinasabi ng direkta. Halimbawa, lumamig ang kanyang tinig, maaaring nangangahulugang may tampo o galit. 7. Simbolo. Isang bagay, kulay o imahe na may mas malalim na kahulugan. Layunin, upang ilantad ang ideya o damdamin na nais ipahiwatig sa pamamagitan ng sagisag. Halimbawa, araw, ito'y naglalahad ng pag-asa. Kandila, buhay. Puting rosas, kadalisayan. 8. Larawang diwa. Mga salitang gumubuo ng malinaw na larawan sa isip ng mambabasa. Layunin, upang makita at madama ng mambabasa ang tanawin o damdamin. Halimbawa, sa ilalim ng punong nara, ako'y nag-iisa't nakayuko. Siyem. Imahen. Ito ang kabuuang larawan o pandamang nililikha ng tula gamit ang paningin, pandinig, pangamoy, panlasa at pandama. Layunin, upang ipadama sa mambabasa ang karanasan ng tula sa pamamagitan ng pandama. Halimbawa, ang amoy ng bagong ulan sa lupa. Imahen ng pangamoy. Ang lamig ng hangin sa gabi. Imahen ng pandama. Tandaan, taludtod. Ito ang bawat linya ng mga salita sa tula. Halimbawa, sinakop aking bayan, taludtod 1, nang walang laban, taludtod 2. Tandaan, saknong. Ito naman ang grupo ng linya o taludtod sa tula. Halimbawa,
Unang saknong. Sinakop aking bayan ng walang laban. Tahimik ang mga daan, puno ng takot at ulan. Ikalawang saknong. Ang araw ay nagkubli sa ulap na madilim. Ang tinig ng kalayaan kailangang tugunan.